Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. May inaresto ng suspect sa pagsabog sa Mindanao State University na ikinasawi ng 4 na katao. Susi rin ngayon ang CCTV kung saan kita ang pagpasok ng dalawang lalaki na may bitbit na bag sa crime scene pero lumabas na wala ng dala. Isa sa kanila ang nagtanim ng bomba ayon po sa mga saksi. Magkaibang set naman ng mga suspect ang pinangalanan ng AFP at PNP. At nakatutok si Chino Gaston. Suspect sa pagpapasabog sa gym ng Mindanao State University ang nakaitim na hoodie na pabalik-balik doon nitong December 3. Gayon din ang kinita niyang nakaputing long sleeves na may bitbit na itim na bag pasado alas 7 ng umaga. Bitbit pa kasi ng huli ang bag nang magkasunod silang pumasok sa gym pero wala nang bitbit nang lumabas. Alas 7:12 naman ng umaga, nangyari na ang pagsabog. Ayon sa mga saksi, ang nakaitim na hoodie ang nagtanim ng bomba sa loob ng gym habang isinasagawa ang isang Catholic mass sa loob. Pero sa ngayon, may dalawang magkaibang set ng suspect ang AFP at PNP. Suspect na ng AFP ang isang nagngangalang Jafar Gamo Sultan at isang alias Omar. Si Sultan, hinuli na nitong December 6 sa Barangay Dulay Proper, Marawi City ng pinagsanib na puwersa ng Task Force Marawi ng AFP at Marawi City Police. This development shows the seriousness of the government through the law enforcement bodies to identify and arrest those behind the bombing incident and at the same time to prevent another incident of like this. Mga suspect naman ng PNP sina Kadapi Membesa alias Engineer at Arzani Membisa alias Lapitos. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., patuloy ang pagtugis sa iba pang mga suspect. Sana sa lalong madaling panahon, matuntun na nila hindi lamang ang mga persons of interest at kung sino pa nasa periphery na may kinalaman dito. Tinaas na rin ang heightened alert sa buong Mindanao, lalo na sa mga malalaking lungsod. Gayon din sa Metro Manila kung saan pinaigting ang police visibility. Bantay sarado kahit mga simbahan ngayong holiday dahil sa pista ng Immaculada Concepcion. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 Oras. At kaugnay niyan, nasa Marawi na po si Special Assistant to the President, Antonio Lagdameo Jr. para kamustahin ang mga nakaligtas sa pagsabog alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinahabol na rin ng ilang kongresista si Pastor Apollo Kibuloy. Kaugnay ng iniimbestigahan umano'y fake news ng SMNI. Pero sabi ng network, walang kinalaman dyan ang religious leader. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kahit hindi umano opisyal ng SMNI, bagamat itinuturing na honorary chairman si Pastor Apollo Kibuloy ayon sa legal officer ng network, pinahahabol pa rin ng Makabayan Bloc ang religious leader. Porque sinabi na meron na daw iba na nagmamay-ari, etc. Hindi pa natin nauungkat kung ano talaga ang role ni Kibuloy dyan sa SMNI. Binanggit pa nila ang mga hinaharap na kaso ni Kibuloy sa Amerika. Conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion. Tapos, sex trafficking of children at saka bulk cash smuggling. The government must immediately extradite Kibuloy. Sagot ng legal officer ng SMNI, tungkol lang sa umunoy fake news ng SMNI na may 1.8 billion pesos na travel fund ang House Speaker ang investigasyon ng Kamara. Wala raw kinalaman doon si Kibuloy. Irrelevant yun. So that is in violation sa rules ng House and that is unconstitutional. Hindi siya owner. Hindi naman si Pastor Kibuloy ang nakikilaw sa operation ng SMNI. Nagsumite na rin ang sagot ang kampo sa hiwalay na investigasyon ng MTRCB sa minsang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa programa niya sa SMNI na ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ay pagbabanta sa kanyang buhay. Giit ni Castro, paulit-ulit ang banta. Nangyari ulit noong November 16, may mga repetition na ganito ay
ano ba talaga yung nasa guidelines. Ito ay may mga calibrated na mga penalty, hanggang suspension, etc. Sabi ng SMNI, magsusumite sila ng position paper kaugnay niyan sa susunod na linggo. Nananatili namang nakadetine sa kamera sina SMNI host Lorraine Badoy at Jeffrey Celis matapos ma-cite in contempt. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Kabi-kabila na naman ang mga handaan habang palapit ang Pasko, sarap sulitin. Pero dapat magpigil ayon po sa mga eksperto. Ang dahilan sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Mga panulak, sabayan pa ng putok-batok na mga pulutan at pika-pika. Solve na solve ang tropa sa piyesta sa barangay na ito sa Balut, Tondo, Maynila. Kahit na nakaka-high blood, hindi po maiwasan talaga. Masarap eh. Masarap yung bawal. Bilang kasiyahan po sir, kahit ano po, kakainin natin yan. Ang mga ganitong kainan at inuman malamang na parte rin ng sunod-sunod na Christmas party at reunion hanggang magpalit ng taon. KJ na kung KJ pero hinay-hinay, lalo na kung ikay diabetic o high blood. Nagpaalala yan ang isang doktor sa puso. Sobrang tamis at sobrang alat po, yan po talaga ang ipinagbabawal na natin sa Kapaskuhan. Pangontra naman ng ilan, Basketball po, para may labas lang din po yung mga nainom naming alak. Exercise sa basketball, para makontrol naman yung sa high blood, para mawala. ang mga bagay na karaniwang sinasabi natin sa ating mga sarili, mga dahilan, katwiran at palusot tuwing tayo nakakainom o napapakain. Hindi ka tanggap-tanggap kay Doc. Meron po tayong mga kinakain na kapag na-store po sa katawan natin, nandun na siya forever. So, ang nababurn lang po kasi ng ating pag-exercise yung extra sugar, extra calorie. Pero kapag ang kinain po natin talaga ay kumapit na sa ating ugat tulad ng cholesterol, kahit ano pong exercise po natin, hindi na po matatanggal yun. So, it's not safe to assume or to think na nag-exercise naman ako. So, pwede akong kumain ng kahit ilang lechon o kahit ilang hamon o kahit ilang barbecue. Payo ni Doc, sa bawat party na ating dadaluhan, moderation. Katamtaman lang, unti-unti ang pagkain. At hanggat maaari, wag puro karne. Kumain din ng prutas at gulay. Ang alak, makapa-wine, beer o hard man yan, alak pa rin at may taglay na alkohol. Kaya para sa kalalakihan, hanggang 2 bote ng beer lang. Sa kababaihan naman, 1 bote lang. Ang epekto po ng sobrang alak ay pwede pong mangisay o manginig yung puso. Kaya po iniiwasan po natin yung mag-binge ng alcohol. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! From being Miss U Philippines, ganap na raw na Ateger o ating manager si Michelle D sa kanyang heartthrob bro na si Abraham. Todo support din siya sa pelikula ng kanyang bestie na si Rian Ramos. Makichika kay Lars Santiago. Kung si Rian, nagpa-Miss Universe 2023 viewing party para sa best friend na si Miss Universe 2023 Top 10 finalist Michelle Marquez D. Equal support naman ang ibinigay ni Michelle with Max Collins sa premiere night ng pelikula ni Rian with Paulo Contis na Ikaw at Ako. Thank you talaga, guys. I love you so much and you know that I'll always be there to support you guys also in everything that you're doing. But thank you for being here for my premiere. You're the best. May kanya-kanyang pinagkakaabalahan ngayon sina Rian, Max at Michelle. Bukod sa movie, pinaghahandaan na ni Rian ang pasabog niyang role sa Encantadia Chronicles Sangre. Si Max sa MMFF movie niya sa ilalim ng GMA Pictures at GMA Public Affairs, ang Firefly. At si Michelle sa special role niya sa Black Rider. Before competing kasi hindi po talaga ako nagbumotor because I don't want any freak accidents. But I'm very excited to be back on screen doing a genre that I love with a cast that I also love and admire. Sa kabila nito, tuloy na tuloy raw ang Christmas plans ng tatlo.
I'm very excited for Christmas because, well, one, I get to rest and I get to spend it with my family and also my best friend, Bianca King. Magbo-Boracay kami ng family ko with Sky. So I'm excited about that. Makakauwi ako sa island and makakapagpahinga ako from work, from city life. Bukod sa pagiging supportive friend, supportive ate rin si Michelle na ate-ger o ate at manager sa nakababatang kapatid na si Abraham Lawyer na tumatawag ng matinding atensyon ngayon sa showbiz. We have the same mindset. If an opportunity presents itself, then that's when we assess and try to figure out if it works in his career path or his life. It's just a matter of whether he'll stay here in the Philippines or go back to the US. Lar Santiago, updated sa showbiz happening. Mga kapuso, tila time travel sa kalip na long travel ang sinulit ng marami sa unang araw ng long weekend. Posible yan sa Intramuros kung saan pwedeng magkalesa at magbigis Filipiniana. Yan at iba pang mga kalapit na pasyalan sa live na pagtutok ni Joseph Moro. Joseph! Emil, dito sa Maynila, tabi-tabi lamang yung ilang mga pasyalan pero iba-iba pa rin naman yung pwede niyong gawin para sa long weekend at kahit sa Kapaskuhan at nauna na kami na bisitahin ng ilan sa mga yan. Long weekend kaya patok ang mga pasyalan tulad sa Intramuros sa Maynila. Andyan syempre ang Manila Cathedral. Sakto dahil may misa para sa Feast of the Immaculate Conception na tinempohan ni na Lola Elsa na galing pa ng Samar. Dito rin kami papasko. Ang mga seminaristang ito galing Vietnam ay bagong bisita sa Pilipinas. Kaya hindi syempre pinalampas ang pagsakay sa ating mga kalesa. Philippine country is beautiful. 1,000 pesos kada 5 tao ang renta sa kalesa pero pwede ring Lamborghini. They call it Lamborghini but this is pedicab. We are very happy pag Pasko. Dahil marami pong masyal dito, magkakaroon kami ng trabaho. Bukod sa Manila Cathedral, pwede ring pasyalan ng kalapit na San Agustin Church. Sa mga mahilig sa mga OOTD, swak ito pang story or reels. Tila throwback sa panahon ng mga Espanyol. Malapit lamang sa Intramuros ang isa pang patok na pasyalan. Kung naghahanap kayo ng mapupuntahan ngayong weekend at ngayong Kapaskuhan, syempre classic ang Luneta. At ngayong Desyembre, maraming mga aktibidad na naka-line up dito na pwede niyong puntahan ng libre. Sina Nanay Aurora dito na nag-bonding. Kasi walang pasok Pinasyal namin itong bata. Tuwing hapon, may fountain light show. Bukas nga may mga cultural shows na ng alas 6 ng gabi at sunod-sunod na ito hanggang magpasko at bagong taon kung saan meron din silang New Year countdown. At para kumpleto ang Christmas spirit, sa Mahan Garden naman sa Maynila may Village of Lights. Meron din silang skating rink para sa mahilig mag-rollerblades. Iminito yung Village of Lights hanggang January 1 na ito at pwede na kayong humabol. Ang operation nito ay mula alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Emil? Maraming salamat, Joseph Moro. Ipinaalam na ng Pilipinas at China ang insidente ng pagbangga ng Chinese vessel sa isang Pilipinong bangkang pangisda sa Palwan Occidental, Mindoro. Ayon sa Philippine Coast Guard, sumulat na ang safety officer ng PCG sa China para obligay nitong imbestigahan din ang insidente. Dapat daw mapanagot ang tauhan ng barko ng China kung may sapat daw na ebidensya. Pero ayon sa PCG, walang kinalaman ng naturang insidente sa issue sa West Philippine Sea. Tumaob ang fishing boat na FBCA Ruel J sa dagat ng Palwan nitong Martes matapos mabangga ng isang Chinese bulk carrier. Hindi huminto ang barko ng China na namonitor kinalaunan sa Sibuto Strait sa Tawi-Tawi. Chika in a minute! Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Queen Ari is back? Yan ang excitement na feels ng fans kasunod ng hint ni Ariana Grande para sa kanyang upcoming music. Sa isang post, ibinahagi ng Thank You Next singer ang ilang photos sa kanyang recording studio. The wait is over naman para sa Midzy. Dahil this January na ang comeback ng K-pop girl na ITZY para sa kanilang album na Born to Be.
After ng meaningful celebration sa isang home for the girls, fans naman ang nakasama ni Sparkle star Gabby Garcia sa nagpapatuloy niyang birthday celebration. At naging emotional pa si Gabby na grateful daw sa fans. Ile-level up natin ang kasabihang may pera sa basura. Hindi lang basta kabuhayan niya ng mga kababaihang nakilala namin sa Malabon na nangangalakal ng e-waste. Ang isa sa kanila, nag-training pa sa Canada. Let's change the game and meet our ate kontra e-waste. Time is running out for 2023. Pero lalong dumarami ang mga naipon nating gamit na naghihintay ulit ma-declutter. Kabilang ang ilang nakatambak lang na luma o sirang electronics. Sa Southeast Asia, pangatlo ang Pilipinas sa pinakamaraming e-waste na nasa 425 kiloton. Pero don't worry, dahil to the rescue ang ilang ate kontra e-waste. Mga kapuso, dito sa Malabon may grupo ng kababaihan na ang kinabubuhay ay ang pangangalakal at pagbabaklas ng electronic waste o e-waste. Tulad ni Joanne, 47 years old at 5 years nang nangangalakal. Ate Joanne, ready na ba tayong mangolekta? Yes, sir. Mga sirang appliances, pinibili! Yun na! TV! Binili namin to ng 50 pesos. Kita mo naman, oh. Thank you. Ang ventilador, nabili natin siya for 20 pesos. Tapos, itong washing machine, yung pinakamalaki nating haul today, pinili ni Ate Joanne niya ng 80 pesos. Ngayon, oras na para baklasin ang mga ito at mapagkakitaan. Gano'ng kalaking tulong to sa panggastos ninyo? Yung pang-araw-araw namin gastos, katulad ng pagbili ng ulam. Pag nakapakyaw po kami, minsan po nakakabayad kami ng lahat ng bill namin. Nang araw na iyon, 320 pesos ang kinita namin ni Joanne sa pangangalakal. Pero paano nga ba masisiguro ang kaligtasan ng mga nangangalakal ng e-waste? May tamang paraan pala ng pagbabaklas. At itinuturo yan ng United Nations Industrial Development Organization o UNIDO at ng DENR. Nagbukas din sila ng Community-Based Treatment, Storage at Disposal Facility o TSD kung saan pwedeng ibagsak ang hazardous waste. Pero 3 pa lang yan nationwide at mga lumang TV pa lang ang tinatanggap kaya kailangang i-expand. Going into the sustainability phase, kukuha na kami ng mga iba't ibang mga household items. Sila yung beneficiary nitong proyekto. Para hindi na magbaklas doon sa lugar nila, sila na ang mag-ooperate dito. Tuloy-tuloy rin ng training. Kaya si Ate Joanne, pinadala nitong August sa International Forum Waste sa Canada for free. Mga kapuso, malayo pa ang bansa sa ideal e-waste management. Pero tayo mismo, pwede nating masiguro kung saan yung mga lugar at paraan para ma-dispose ang mga ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game. Maaga ang pamasko sa mahigit 100 nakulong sa Manila City Jail. Pinalaya na sila, kaya muling nakapiling ang mga mahal sa buhay. Ang masaya nilang mga reunion, tinutukan ni Cedric Castillo. Sa nakalipas na 6 na buwan, laman ng Manila City Jail ang 66 na taong gulang na ina na itatago namin sa pangalang Laila. Nakulong kasi ang anak niya na dinampot ng mga otoridad noong Mayo dahil sa droga. Yung nakulong po siya, kinakabahan po ako dahil nakulong po siya. Hindi ako makatulog. Pero ngayong hapon, hindi lang basta pagdalaw ang ipinunta ni Nanay Laila sa piitan. Ngayon kasi, ang araw na kanilang pinakahihintay. Sa loob ng Manila City Jail, namumutawi ang mga palamuti ng Kapaskuhan. Dama sa loob ang magkahalong inip at pananabik. 2 tauhan ng BJMP ang nagmamadali papunta sa chapel. Patong-patong na papeles ang kanilang buhat-buhat
Ang mga ito ang case folders ng 141 persons deprived of liberty o mga bilanggo. Sa araw na ito kasi, hindi na kulay dilaw na para sa mga detainee ang suot nilang damit, kundi kasing puti na ng mga sertipikong ipinamahagi sa kanila. Ano po yung papel na yan? Nagpapatunay na kami ay laya na. Sa loob ng chapel, itinuro sa amin ni Nanay Laila ang kanyang anak na si Donato. Sa maiksing programa, may pabaong bilin ang warden ng Manila City Jail. Pagbasdan nyo na yung mga nagtataas ang pader na nakapaligid sa atin. Sana mangako kayo sa sarili nyo, ito na yung huling pagkakataon na papasok kayo dito. Mag-aalas 3 ng hapon sa hudyat ng warden, bumaha ng luha sa loob ng kapilya ng Manila City Jail. Hindi mo na po patatagalin. Mga kapamilya, tumayo na po kayo, yakapin nyo na po sila at iuwi nyo na po sa bahay nila. Sige po, magandang hapon po. Natutulog na tapos sa programa. Si Nanay Laila, pag-akay sa braso ang salubong sa anak na sa wakas, kasama na niyang uuwi. Papasalamat ako dahil sa magpapasko, magsasama-sama siya yung mga anak niya. Nagpaunlak naman ng panayam si Donato at pumayag ding ipakita ang kanyang mukha. Babago na po ako sa aking buhay. Ikatay ko na po ang tamang gawain para sa aking pamilya. Agad na prinoseso ang papeles ng mga dating detainee para makauwi na bago matapos ang araw. Sila ang mga nakakumpleto na ng sentensya o hindi kaya ay pinalaya dahil sa good conduct time allowance. Yung pong pagsunod sa mga alituntunin ng piitan, yung pong pag-join nila sa mga programa dito po sa atin sa BJMP, ito po ay nagresulta sa pag-award sa kanilang good conduct time allowance. Agad po natin pinareview lahat po ng mga kaso nila and marami po tayong nakita na mga PDL po natin na mga records nila na maaari na pong palayain. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Hindi nakaka-guilty na pagsa-shopping baka mo. Yan ang alok ng nagbabalik na Noel Bazaar sa Alabang, Muntinlupa, kung saan nakapamili ka na ng panregalo, nakatulong ka pa sa kapwa. Nakatutok si Oscar Oida. 3, 2, 1. Yay! Ikatlong leg na ng Noel Bazaar ngayong taon ang idinaos dito sa Philinvest Tent sa Alabang, Muntinlupa. Pero same vibes and energy ng naunang Noel Bazaar sa Okada, Manila at sa World Trade Center. Dami pa ring choices para sa inyong mga Christmas shopping needs. We have over 250 merchants and some of them are some of the same merchants from the previous lines but also some are new merchants. Pinangunahan ng ribbon cutting ni Muntinlupa Mayor Rufy Biazon, Noel Bazaar organizer at Cut Unlimited Incorporated President Mayos Gozon Bautista at Kapuso Foundation Executive Vice President and Chief Operating Officer Ricky Escudero Katibog. Naroon din ang Kapuso Star at Noel Bazaar Ambassador na si Rian Ramos na may baon pang mga damit para sa celebrity ukay ng Kapuso Foundation na tampok din sa Noel Bazaar. I had a dinner party in my house and isa sa mga guests ko si Shuvi Entrata. Nabuhusan niya ng wine yung kanyang white dress kaya ito yung pinasuot ko sa kanya. Nagamit ko pa siya one time and now it's lived a full life and it can live another life with someone else. Host naman ang sparkle artist and national athlete na si Maureen Shriver. Habang namimili ng mga paninda tulad ng mga pabango, damit, Christmas decors at mga sapatos, may mga haharana sa inyo ng Christmas carols. Feel na feel ang Christmas spirit dahil sa bawat bibiliin, bahagi ng bayad mo ay mapupunta sa mga tinutulungan ng Kapuso Foundation na mahigit 2 dekada ng partner ng Noel Bazaar. Noel Bazaar proceeds are usually used to fund mga school aid projects of GMA Kapuso Foundation. At saka yung mga tulay din natin, natulungan din yan, no? Kasi yung mga tulay natin, tinatayo natin yan sa mga lugar. Tatagal itong Noel Bazaar dito sa Philinvest Tent hanggang December 10. Para sa GMA Integrated News,
Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Natagpuan na ang dashcam ng bus na nahulog sa Antique kung saan 18 ang nasawi. Nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Narecover na ng Vilecar Transit Incorporated ang dashcam ng bus na nahulog sa bangin sa Hamtik, Antique. Pero ayon sa bus company, wasak na ito at hindi na mapapakinabangan. But sad to say na wasak. So we cannot do something about it. We were able to find it, yun talaga wasak. Inirekomenda ni Antique Governor Rodora Cadiao sa Department of Public Works and Highways na ipasara ang daan kung saan naganap ang aksidente para maiwasang maulit pa ito. I think it's about time that we have to finally address, close and abandon that section of the road and make another road para mabigyan na ng peace ang mga namatayan dyan. Bukas naman ang DPWH-6 sa mungkahay ng gobernador, ngunit umalma si DPWH-6 Officer in Charge Engineer Sunny Boy Oropel na parang ang ahensya ang sinisisi sa nangyaring aksidente. So why put the blame on the roads? Existing na dalan. Pero anong natabo sang series, ginlapos yan doon ka barrier eh. So, why put the blame sa DPWH, sabi? 18 kataong namatay sa aksidente. Sa 6 namang kritikal kahapon, 4 pa ang masusing tinututukan habang nasa maayos na kondisyon naman ang 2 pasyente. Para sa GMA Integrated News, Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas, Nakatutok, 24 Oras. O sa mga hahabol sa long weekend bakasyon o di kaya'y magki-Christmas shopping na ngayong weekend, huwag pa rin kalilimutang magdala ng payong bilang proteksyon sa init at ulan. Ayon po sa Pag-asa, patuloy na nakakaapekto sa extreme northern Luzon ang northeast monsoon, habang easterlies naman sa malaking bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila. Ang 2 weather system na ito ay magdadala ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan. Batay po sa datos ng Metro Weather, posible ang pulupulong pag-ulan sa ilang lugar sa bansa ngayong weekend. Ang mga pag-ulan po na yan ay posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Singtamis ng Simoy Pasko ang tema na isang pasyalan sa Pangasinan. Meron ding higanting Christmas tree noon. At yan ang tinutukan live ni Joanne Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Joanne? Mel, marami na ngang atraksyon ang pwedeng pasyalan dito pa lang sa Capitol Grounds ng Lingayen, Pangasinan. Sa taas nitong 50 talampakan at sa dami ng kumukuti-kutitap nitong ilaw, talaga namang mapapatingala ka sa Christmas tree ng Kapitolyo ng Pangasinan. Di rin malilimot ang diwa ng Pasko sa pinailawan ding bilen sa tabi nito. May mga dekorasyong pampasko rin sa bawat gusali sa Kapitolyo. Dahil sa malapalasyong konsepto, kanya-kanya ng selfie at litrato ang mapumasyal. Napasente rin ang marami sa Children's Christmas Village, kung saan merong giant gingerbread house. Nafe-feel namin na parang bata kami ulit. Saka syempre, very busy sa work, so maganda rin na sometimes makakita ng ganito. Noong unang panahon, hindi namin naranasan yung mga ganyang mga decorations po. Pero ngayon, nakikita po namin na yung mga bata ang saya-saya nila pag nagpapapicture dyan. At kung bitin pa, pwede ring busugin ang mata sa Candyland-inspired Christmas Village ng Manawag. Mula sa 30-feet Christmas tree na napalamutian ng giant sweet decoration gaya ng candies, donuts at cupcakes. Nakapalibot din sa plaza ang makukulay na giant lollipops at gingerbread. Maging ang kanilang Belen Candyland-inspired din. Meron pang free rides sa loob ng plaza. Balik naman dito sa Children's Christmas Village, ang talagang dinarayo dito tuwing gabi, itong artificial snow show na gustong-gusto nga ng mga bata at mga may edad na rin, Mel. Bukas nga itong Christmas Village at artificial snow show tuwing alas 6 ng gabi hanggang 12 midnight. Mel? Merry Christmas at salamat sa iyo, Joanne Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. May pinailawan na ring higanting Christmas tree sa San Juan City. Ang ilang taga roon, hindi napigilang mapariminis sa mga nagdaang Pasko. At nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra!
Yes, Vicky! Feel na nga ang Kapaskuhan dito sa San Juan City. At dito po sa lugar na ito, yung makasaysayang pinaglabanan shrine, nagtipon-tipon ang mga taga San Juan. 5, 4, 3, 2, 1, Merry Christmas, San Juan! Kasunod sa pagliwanag ng higanteng Christmas tree sa harapan ng San Juan City Hall, ang pagliwanag din ng kalangitan sa fireworks. May live performances din na in-enjoy ng mga taga San Juan. Ayon sa City Hall, pinatapos muna ang Bonifacio Day bago ang paglalagay ng mga decor at pag-iilaw bilang paggalang sa bayaning nakipaglaban sa kalayaan dito mismo sa syudad. Pero ngayon, nagbagong bihis na ito. Maraming nagtitinda ng mga pagkain, damit at iba pa. Marami sa mga nagpunta ay kasama ang buong pamilya, kabarkada, kapitbahay at mga katrabaho. Ilan sa amin nakausap, hindi maiwasang maalala yung ilang nagdaang Pasko sa panahon ng pandemya. Last year po kasi may pandemic po kaya kami po, hindi po kami nakakalabas ng bahay. Na-miss ko po yung Pasko po, yung wala pa pong pandemic, yung nangangaroling po kayo, lumalabas with friends, tapos kumakain po ng Christmas foods. Feel na po ang Pasko kasi yung mga tao, marami nang namimili at saka maraming tao sa paligid na nagsasaya, lalo na dito sa shrine. Konting kasiyahan lang din po. Para po kasing bumabalik kami sa pagkabata. Vicky, nagpapatuloy nga ang kasiyahan dito sa San Juan City at sa harap yan mismo ng Christmas tree na 40 feet ang taas at may libo-libong LED lights. Ayan mga kababayan natin. At yan po ay matutunghayan ng ating publiko hanggang January 3. Vicky? Wow, maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Mariing itinanggi ng inireklamong dating SK chairman sa San Juan City ang reklamong acts of lasciviousness laban sa kanya. Sa isang text message, sinabi ng dating SK chairman na si Jover Sagara na maraming saksing makakapagpatunay na hindi niya binastos ang babaeng complainant na isang SK kagawad. Sa korte niya raw ilalahad ang bersyon niya ng katotohanan. Kahapon, dumulog sa San Juan Police ang complainant para isumbong ang umano'y pambabastos at pagbabanta sa kanya ni Sagara sa mandatory training para sa mga SK kagawad noong November 30. Muling humakot ng mga parangal at pagkilala ang GMA Network sa Anak TV Awards. Kabilang dyan ang inyong 24 oras na ginawaran sa Household Favorite Programs Television category at Anak TV Seal Awards Television category. Nakatutok si JP Soriano. Pinarangalan ang 24 oras sa Household Favorite Programs Television category. Tinanggap ang parangal ni na Senior Vice President ng Integrated News Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso at Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials Michelle Seva. This amplify kasi our role, especially our GMA Integrated News, hindi lang sa mga local communities but sa bansa natin, that we have to deliver responsibly the news sa pagtutulungan ng lahat ng ating platforms mula sa TV News, Manila, regional TV, radio, and digital news. Nagagawa natin to lahat. So again, maraming salamat sa Anak TV Awards for giving us this recognition. Kinilala rin bilang household favorite programs ang Abot Kamay na Pangarap, Amazing Earth, Biyahe ni Drew, Kapuso Mo, Jessica Soho, Maria Clara at Ibarra. Pati ang It's Showtime ng ABS-CBN na napapanood sa Free TV sa pamamagitan ng GTV. Pinarangalan naman sa Anak TV Seal Awards Television Category 2023 ang 24 Oras, 24 Oras Weekend, Balitang Hali, GMA Regional TV News, GMA Regional TV Balitang Bicolandia, GMA Regional TV Early Edition, GMA Regional TV 1 Mindanao, Halabira, the GMA Live Special Coverage, Balitang Southern Tagalog, Kadayawan 2022, the GMA Special Live Coverage, Mornings with GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Pete Senior, the GMA Regional TV Special Live Coverage Regional TV News,
GMA Regional TV 1 Western Visayas, Limitless at Game On. Pati ang AHA, Biyahe ni Drew, Born to be Wild, I Wonder, Pinasarap, Pinoy MD, Unang Hirit, Daig Kayo, ng Lola Ko, Farm to Table, I Believe, Sarap Diba, The Clash, TikTok Clock, Maria Clara at Ibarra, at Pinoy A+. Pati All Out Sundays at Amazing Earth. Pinarangalan naman sa Makabata Stars Male Television category sina Asia's multimedia star Alden Richards, Allen Ansay, Drew Arellano, Michael V, Black Rider star at Unang Hirit co-host Mateo Gutticelli at Pulang Araw star David Licaco. I think I just had a dream and never stopped chasing it. So sa mga bata dito, never stop chasing your dreams. Napili naman sa Makabata Stars Female Television category sina Abot Kamay ang Pangarap star Jillian Ward, Sofia Pablo, Pulang Araw star Barbie Fortesa, Asia's Limitless star Julian San Jose at Bea Alonso. I hope na maka-inspire pa po ako sa maraming tao, lalo po sa youth. And it feels so good po that through this award, I will be able to continue to inspire and be an inspiration to many people through my craft, especially po sa mga kabataan po ngayon. Sa Net Makabata Star Male Online category napili sina Ken Chan, Alden Richards at Richard Yap. Hall of Fame awardee naman for 2023 si State of the Nation anchor Atom Araulio. Nagbigay rin ang Anak TV ng special tribute ang 24 oras anchor at veteranong mamamahayag na si Mike Enriquez. May ibinigay ang Anak TV na espesyal na pagkilala kay Enriquez bilang kauna-unahang Anak TV Hall of Famer. 7 years successive, siya po ay binoto ng taong bayan. Inikot po namin Pilipinas asking them, who do you think deserve to be your role model? At very proud siya na meron siyang Anak TV Seal na award because sabi niya, every time ako ay nasa radio o sa TV, naalaala ko, I owe it to the children. I owe it to the next generation. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat, Iya. Bago po tayo magtapos, gusto po namin ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng bumubuo ng Anak TV Seal Awards para sa mga pagkilalang iginawad ninyo sa 24 oras. Para po yan sa dalawang pagkilalang iginawad nyo sa 24 oras, ang Anak TV Seal Award at itong pagkilala bilang isa sa household favorite programs. Ang parangal na ito'y paalala sa amin na patuloy po kaming magiging tapat sa aming sinumpaang tungkulin para po sa mga kabataan. Yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 17 days na lang Pasko na. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.